Sa pong pinagpalang araw sa lahat, welcome po sa Word of God Daily Gospel na kung saan ang layunin po ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita through social media kamukha po ng Facebook. Alam naman po natin na ang Facebook ay mayroong live. Sana po kung meron kayong mga Facebook account, pwede po kayong makarinig ng mabuting balita everyday. At ngayon po, maraming salamat sa Diyos. Ngayon po ay December 20, 2023. At ilang araw na lang, magpapalit na po ang taon, no? Kung lulobin ng Diyos, ipagkaloob pa sa atin ang panibagong araw. At ang ating pong pagbasa ay magmumula po kay San Lucas, chapter 1, verses 26 to 38. Wednesday Gospel at December 20 nga po, 2023 ngayon. Ito po tungkol sa ipinahayag ang panganganak kay Jesus. Amen. Basahin po natin ang mabuting balita. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas, papuri sa iyo, Panginoon. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita sa pamamagitan ng pagtutuon po ng ating spiritual na pandinig, spiritual na puso, upang maunawaan natin ang binihing gustong ibigay sa atin ng mabuting balita. Maganda po yung mabuting balita ngayon kung isa sa puso lang po nating mabuti ang mensahe ng Panginoon. At ito po tungkol nga sa pagpapahayag ng panganganak kay Jesucristo. Amen. Okay? Ipinahayag ang panganganak kay Jesus. Nang ika-6 na ng buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang birhen na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel ay sa kinaroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at iniisip niyang mabuting kung ano ang kahulugan niyon. Kahit sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka't ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliniman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipinanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ba ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit nang siya'y naglihi, siya ay sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na ng buwan ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi makapangyayari sa Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoong Jesucristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Amen. So, alam po nyo itong pagpapahayag o pagpapakita ng Anghel Gabriel kay Maria ay nagpapakita rin ng mensahe sa ating mga tao na everyday pwedeng magpakita sa atin ang anghel ng Diyos. Naniniwala po kayo na ako, ikaw, lahat tayo may anghel. Amen? Lahat tayo may guardian angel. Kung natatandaan nyo nung mali tayo, di ba, tinuturuan tayo nung dasal ng guardian angel, yung angel of God, my guardian, di ba? Medyo nakalimutan ko na, no? Pero parang gano'n, no? So, sa atin po, may gumagabay talaga sa ating anghel. Nagbibigay sa atin ng protection. Bawat isa sa atin may anghel yan. Kasi mahal tayo ng Diyos eh.
Amen. Binibigyan tayo ng protection. Bukod pa sa banal na Espiritu o Holy Spirit na ipinapagkaloob sa atin ng Panginoon. Pero syempre, sa pangyayaring ito, sa pagpapahayag sa mabuting balita ng Panginoon, marapat lamang na maunawaan natin na ang Diyos ay talagang nagpapahayag. Hindi lang anghel, no? Kasi ang ipinadala niya sa kay Maria isang anghel, Anghel Gabriel. At sino ba si Anghel Gabriel? Siya ay God's messenger. Talagang taga-mensahero siya ng mga message ni God. At si Anghel Gabriel, sa dinami-dami na anghel ng Diyos, si Anghel Gabriel ang nagpakita o pinadala ng Diyos kay Maria, kay Elizabeth, kay Maria, kay Zacarias, kay Jose. Nung magbigay ng news about ko sa pagkasila ng Panginoong Jesus. So, ang buhay po natin, kapag tayo po ay nakakarinig ng gospel, definitely po, nagbibigay ng message si Lord. Amen? Kapag tayo ay nagsisimba tuwing linggo, kapag nagkakaroon na ng homily, sigurado yan, yung mensahe, ibinibigay yan sa bawat isa. According to our faith na lang, kung paano natin maintindihan yon. At everyday din, yung mga nangyayari sa buhay natin, nagbibigay din yan ng message. Hindi lang yung salita ng Diyos. Yung mga pangyayari sa buhay natin, halimbawa, birthday, kasal, may namatay, may aksidente, meron tayong ginawa sa araw na to. Lahat yan may message si Lord. Ngayon, nasa sa atin na lang po kung paano natin ito i-interpret. Paano natin maintindihan? Ano bang message ni Lord? Ba't nangyari sa akin to? Bakit ang tagal-tagal ko nang gustong magkaanak pero bakit nung nabuntis ako, nakunan ako? O kaya bakit gano'n? Nagtatrabaho naman ako ng maayos, bakit ako inalis sa trabaho? May message si Lord sa bawat pangyayari sa ating buhay. Hindi lamang pangyayari, mga material na bagay, mga tao, lahat yan may mensahe. Ngayon, paano natin malalaman kung ito'y galing sa Diyos? Yung mensahe na yun, yung pangyayari na yun. Paano natin ma-interpret yun? Amen? Hindi po madaling mag-interpret ng mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Kasi bilang isang tao, likas tayong mahina, likas tayong makasalanan. Kaya kung may dumadating na mensahe sa ating buhay sa pamamagitan ng mga pangyayari, mga tao, mga bagay, kung hindi tayo malapit sa Diyos, mabibigyan natin yun ng bad interpretation. Amen? Mabibigyan natin yun ng bad interpretation. So, nasa sa atin na po ngayon kung paano natin bibigyan ng kahulugan. Kasi alam mo bilang mga tao, tayo po talaga, nagbibigay ng, ano ba tawag dito? Parang judgment. Alam niyo, yung, halimbawa may nangyari sa buhay natin, iisipin na natin na, siguro nangyari sa buhay ko to kasi ganito, ganyan. Hindi ba? So, kung wala ka sa Panginoon, mostly, yung pag-judge mo sa nangyayari sa'yo, according to your emotion, according to your feeling, according kung ano yung naranasan mo, nakikita mo. Hindi mo makikita yung beyond na maaring, ni Lord dahilan kung bakit nangyayari yon sa buhay natin. Amen. Pero balikan po natin itong itong mensahe ng Panginoon na kung saan talaga naman ito yung nangyari kay Maria. So, mahaba yung gospel pero bigyan natin ng summary. Sabi dito kasi, si Elizabeth, yun yung gospel kahapon tungkol kay Zacarias, kay Elizabeth, na pareho na silang matanda at baog pa si Elizabeth, pero nagbuntis si Elizabeth, no? Kahit sa kanyang katayuan na siya'y baog at siya'y matanda na. So, sa 6 months ng pagbubuntis ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos kay kanino? Kay Mama Mary. Mama Mary, yung Mother of God. Bakit? Upang magbigay ng mensahe. Upang magbigay ng message. Amen? At ano ba yung mensahe na yon? Ito nga, di ba? Ikaw ba naman isang dalaga? Pagkatapos magpapakita sa iyo ang isang anghel, ano magiging reaction mo?
Siyempre magugulat ka. Di po ba? Sino ba naman tayo? Tayo, ordinaryong tao. Tapos biglang may nag-a-appear na isang napakaliwanag, nagliliwanag, pagkatapos isang anghel. At sasabihin sa iyo na ganito ang news. Amen. Hindi madali yun. Hindi madali yun. Pero, napakabuti ng Panginoon sapagkat, alam nyo, ang tayong mga tao, merong limitasyon yung ating iniisip, yung ating mga alam. Pero, pwede tayong bigyan ng karunungan ng Diyos ng higit pa sa pwedeng magawa ng isang ordinaryong tao. Kasi kapag nasa Panginoon ka na, iba ka na magdesisyon eh. Iba ka na magsalita. Iba na yung disposition mo sa buhay. Unlike nung wala ka sa Panginoon, lagi ka nagdidepende sa emotions mo, sa feelings mo, when it comes to decision making. Nagdidepende ka kung ano nakikita mo sa paligid mo. Pero pag nasa Panginoon ka na, yung pag-iisip mo, parang inaano mo na yan eh. Kinoconnect mo na kay Lord. Kung ano yung gusto niya, kung ano yung kalooban niya. So, si Maria bilang isang matuwid na babae, di ba sabi nga, na ang sabi ng anghel sa kanya, ang bati sa kanya, matuwa ka. Matuwa ka. So, ibig sabihin, kapag tayo nakakarinig ng gospel, kamukha nito, huwag tayong malungkot, huwag tayong mag-feel boring o corny, narinig natin, kundi magkaroon tayo ng kagalakan. Kasi good news nga eh. Kaya nga tinatawag natin mabuting balita ang gospel. Kasi talaga namang nagbibigay ito ng mabuting balita. Nagpapa-good vibes sa atin. Amen? Sa dami ng problema natin na kinakaharap sa mundo, ay talagang good news yung makarinig tayo ng balita. So, pag nagsisimba ka, ay huwag ka lalabas pag during homily. O kung nakikinig ka ng mga ganitong gawain, mapa-YouTube yan, mapa-TikTok yan, mapa-Facebook Live yan, huwag ka malungkot. Kailangan nating magalak. Sapagkat nagbibinhi ang Diyos ng kanyang mensahe sa atin. Amen? Kaya kinakailangan lamang na tayo ay magkaroon ng kagalakan. Kasi, balita ng kaligtasan ng Diyos sa atin. So, ganun ang ginawa, no? Pagbati na ginawa ni Anghel Gabriel kay Maria. So, ano naman ngayon ang naging tugon ni Maria na isang dalaga? Of course, may boyfriend siya, si Joseph, pero hindi ba sila kasal? At pagkatapos sasabihin ng isang anghel na ano sabi ng anghel? Ito sabi, no? Matuwa ka. Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika ng anghel. Sumasayo ang Panginoon. Okay? So, ang lalim eh. Nagulumihanan si Maria. Nagulo. No? Parang nabigla siya. Nagulo. No? So, at tapos nag-iisip siya mabuti. Ano bang meaning nito? Kumbaga, nakita ng anghel sa mukha niya yung pagkagulat, nag-iisip, nagtatanong. Pero ang sabi ng anghel, oo, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Ang ganda nung sinabi ng anghel kay Maria. Hindi ba? Sabi niya, huwag kang matakot. Kaya pag tayo nakakarinig ng gospel, huwag tayong matakot. Although tinatamaan tayo ng gospel, lalo na kung yun ang ginagawa natin kasalanan, huwag tayong matakot. Ang salita ng Diyos, hindi dapat katakutan yan. The Word of God, una sa lahat ito ay kayamanan. Pangalawa, ang salita ng Diyos, kagalingan. Spiritual medicine. Alam niyo yung doktor, di ba ang doktor, pumupunta tayo, halimbawa, na-disgrasya ka, na-aksidente ka, maaaring sabihin natin nagkaroon ka ng malaking hiwa sa ulo dahil hindi ka nag-ingat magmotor, hindi ka nag-helmet, nabangga ka, tapos dumugo yung ulo mo. Siyempre, isusugod ka sa ospital. So, anong gagawin ng doktor? Siyempre, lilinisin yan. Tatanggalin yung mga dumikit ng mga lupa o whatever. Bibigyan niya ng alcohol, bibigyan niya ng first aid, at kung malala yan, anong gagawin? Tatahiin o operahan. Masakit yung proseso.
Masakit. Kasi siyempre, biro mo, sugat, sariwa, pagagalingin, injectionan, tatahiin. Baka kung minamalas-malas ka pa, baka lagyan pa yan ng bakal, suporta. Amen. Para anong purpose ng doktor? Siyempre para gumaling. Mag-heal. Kasi meron tayong natural healing process. Ano ibig sabihin nun? Tayong mga tao, kapag tayo ay nagpapagaling ng sugat, halimbawa yung hiwa ka lang halimbawa sa kutsilyo habang nagluluto ka. Hindi ba, minsan ang tendency natin lagyan ng betadine para hindi magtuloy-tuloy yung sugat. O kaya, pag nakagat ka ng aso, ang tendency natin, sabon, tubig, para mawala agad yung first aid, no? So, ang tendency, kaya tayo lumalapit sa doktor, so punta tayo ng hospital, nagbabayad tayo ng professional fee, nagbabayad tayo ng room, ng gamot, ng nurse, lahat. No? Kaya mahirap, no? Mahirap magkasakit. Mahirap madisgrasya talaga. Pero, ang gusto natin, kaya tayo bumupunta sa mga ganyan, ay gumaling. Kasi sila yung authority. Yung mga doktor o may mga authority, alam nila na makakagaling sila. Ginamit sila ng Diyos. Kaya nga may mga attorney, may mga civil engineer, may mga doktor, may mga piloto. Sila yung mga binigyan ng biyaya ng Diyos na gamitin para sa pangangailangan ng kapwa-tao. Amen. So, yun yung physical na pagpapagamot sa tao. Sa tao na ginamit ng Diyos. Pero yung sinasabi kong physical healing, yung spiritual healing, mas mahalaga yun. Bakit? Okay. Sabihin na natin, may high blood ka. Kailangan mo uminom ng gamot for your high blood para medyo, alam mo na, bumaba yung dugo mo. At sabi ng doktor, bawal kang kumain ng ganito, mataba, mamantika, bawal kang magalit, bawal kang ganito, kailangan you have to take good care of yourself, have an exercise, diba, lifestyle, diet. Kaso, oo, sige, uminom ka ng gamot. Kompleto ka nga sa gamot branded pa yung gamot mo kaso, hindi mo mapigilan yung emotion mo. Magagalitin ka pa rin. Sa palagay mo ba gagaling ka? Hindi. Meron tayong natural healing Alam mo yung natural healing? Yung tayo mismo sa sarili natin by emotion. Gagaling tayo. Mas maganda mag-take ng medicine, mas gagaling tayo kapag yung feeling natin is maganda. Maganda yung isip natin na, ay, gagaling ako. Kahit may cancer ka, gagaling ako. Hindi ba? We have to be positive. Kasi yung pagiging positive natin sa buhay, kagalingan yan Alam niyo ba na kapag tayo nag-iisip ng mga magagandang thoughts, magagandang bagay, mga positive, lalo na pag dumadating sa atin ng mga problema, kagalingan yan, nahihil. Hindi sa masaktan tayo, hindi sa tayo ay magmukmok, maging malungkot, nagkakaroon ng remedy. At nakakatulong yan in a process ng pagpapagaling. Kaya nga pag dumadalaw ko sa hospital di ba yung pasyente, pinapadala mo ng prutas, ng bulaklak, yung mga kaibigan, dinadala doon sa hospital para dalawin. Kasi iba yung feeling na may sakit ka, pero nararamdaman mo mayroong support. May nagsusupport sa'yo. Amen. So, yung may sakit mismo, siya na rin ang makakatulong sa sarili niya para magpagaling. Kasi kahit anong bigay ng doktor ng mahal na gamot, kahit anong bigay ng doktor ng good prescription, kung mismo yung may katawan, ayaw yung sundin, pinapainom ng 3 beses, isang araw, iniinom isa lang. Sinabi huwag magsisigarilyo pa rin. Huwag sabi huwag nang kumain ng matataba, kumakain pa rin. Ano ibig sabihin nun? Tapos sasabihin pa, may maintenance naman ba't ka pa nagbayad ng doktor? Sana hindi na lang, ikaw na lang sana doktor. Hindi po ba? Ganun din when it comes to spiritual healing. Amen? Takot. Kaya sinabi na Anghel Gabriel kay Maria, nang makita niya sa mukha ni Maria na bigla siyang nagulat, nag-iisip siya, ano ba to? Totoo ba itong nangyayari? Huwag kang matakot. Sa buhay natin, ang pinakamadakas na sandata ng dyablo ay takutin tayo. Kasi pag takot na tayo, maduduwag na tayo. Hindi na tayo lalaban sa buhay. Puro negative na yung maiisip natin. Kaya ang dyablo, yan yung panlaban niya sa akin. Ano ba yung kinatatakot ng taong ito? Yun ang gagawin ko sa kanya. Yun ang itutukso ko sa kanya.
Amen? Pero, bakit tayo matatakot sa buhay natin? May Diyos tayo. Ang Diyos na pinanggagalingan ng kapayapaan, ang Diyos na pinanggagalingan ng pag-ibig, ng kagalakan. Dapat wala yung takot sa puwang, walang puwang sa puso natin yung takot. Although, as a human, yes, natural yung takot. Amen? Hindi naman tayo pinagbabawalan ng Diyos na umiyak, umaray, matakot. Hindi naman kasi tao tayo hindi naman tayo robot But once na na-feel na natin yung takot, yung lungkot, yung pagkabalisa, yung depression, dapat nag-turn na tayo sa ating divine healer, which is Jesus Christ. Alam na natin kung saan natin agad dadalhin yung ating sakit spiritual. Kay Jesus. Magpo-focus na tayo sa pagpapagaling sa Kanya. Sapagkat yun naman gusto ng Panginoon, spiritual healing hindi ka naman pupunta sa drugstore, sa Mercury Drug, at sabihin mo doon sa sales clerk, pagbilan nga po ng isang kapsula ng kapayapaan, pagbilan nga po ng 10 banig ng kapsula ng pag-ibig. Hindi na bibili yun. Tanging ang Panginoong Jesus lang makapagbibigay sa atin nun. Kaya, yung sinabi ng anghel kay Maria, huwag kang matakot, ina-assure ng anghel na magbibigay siya ng balita kay Maria, pero susuportahan siya ng Diyos. Kaya kung ano man yung mga problemang dinadala natin sa buhay natin ngayon, suportado yan ng Diyos. Paano lang tayo tutugon? Amen? Kung paano lang tayo tutugon. At kailangan tumugon tayo ng may kababaang loob. Kasi si Maria, bilang isang tao, tingnan mo si Maria, bukod tanging pinagpalaya na yan sa babaeng lahat. Banal na yan. Amen? Namuhay na yan ng may kabanalan. Pero diba, inatake pa rin siya ng kahinaan niya bilang isang tao. Medyo kumurot pa rin sa kanya yung pagtataka, pag-question, paggulat. Kasi tao pa rin naman si Maria. Pero na-overcome niya, diba? Na-overcome niya kaagad sa pamamagitan ng pakikinig niya sa instruction ng Diyos sa pamamagitan ng anghel na si Gabriel. Tayo, paano tayo tumutugon sa mensahe ng Panginoon sa buhay natin? May nangyayari sa buhay natin na hindi natin na-explain. Minsan, iba yung plano natin, iba yung nangyayari. Paano tayo tumutugon? Kamukha ba tayo ni Maria na biglang nagulat, biglang nagtaka? Kasi alam niyo, ang makita yung magandang karakter ni Maria na talagang masasabi natin, dapat nating tularan, yung pagiging humble niya at yung kanyang obedience. Yung kanyang humility and obedience. Amen. Kaya, kahit tayong mga tao, dumadaan tayo sa mga pagsubok, marami tayong question. Lalo na kapag tayo ay may sakit, nasunugan, mga pangyayaring hindi inaasahan. Ano ang tinatanong natin sa Diyos? Lord, bakit? Lord, paano? Lord, saan? Lord, kailan? Hindi ba? Bakit ako namatayan ng magulang? Lord, bakit? Lord, paano ko i-bear tong pain na nararamdaman ko? Mahal na mahal ko tong anak ko namatay. Paano? Ang dami nating question. Which is hindi naman masama magtanong sa Diyos. Kasi, kaya nga tayo lumalapit sa Panginoon para sabihin natin lahat ng ating nararamdaman. Kahit alam na ng Diyos kung ano yun. Bakit pa tayo magdadasal sa Diyos? Hindi pa tayo lumalapit. Alam na niya. Alam na ng Diyos kung ano yung kailangan natin. Pero salamat sa Panginoon, lumalapit tayo sa Kanya, sapagkat tinitingnan ng Diyos, ano ba talaga yung nararamdaman mo? Yung free will natin, pinapagamit ng Panginoon. Ano ba yung nararamdaman mo? Okay? Kaya, kung meron tayong pagsubok sa buhay natin ngayon, at tayo ay nagtaka, kamukha ni Maria, normal lang yun. Normal lang yun. Pero, ang hindi normal, may problema ka ngayon, nagbugulat ka, nag-iisip ka kung paano, yung tinatanong mo, bakit, paano, ano, saan, kailan, sinasagot mo according to your will, according to ano yung gusto mo. Ay, magpapakamatay na lang ako
Kasi hindi na ako mahal ng mga magulang ko. Bakit? Paano? Saan? Kailan? Ay, ano na lang, magnanakaw na lang ako. Kasi wala akong trabaho, wala akong papakain sa mga anak ko. Bakit? Paano? Ano? Saan? Kailan? Hindi ba? Yun ang mga susunod mong gagawin. Paano ako magnanakaw? Anong paraan ang gagawin ko para magkapera? Saan ako magnanakaw? Kailan ko ito gagawin? Pero pag nasa Panginoon ka, itong mga tanong na to, na bakit, paano, saan, kailan, ito'y masasagot ng Diyos. At kapag ito'y nasagot ng Diyos, yun na ang kasagutan sa mga katanungan na sa isip natin. Kung paano natin isosolve yung problema natin ngayon. Amen. Natulang na tayo ay magulat, ma-surprise. Pero sa bawat problema, may sagot. Walang problema na walang sagot. Amen. Sapagkat, sabi po sa unang Korinto, chapter 10, verse 13, sapagkat anuman ang problema o pagsubok na dumating sa inyo, lahat yan dinanas ng lahat ng tao. Kapag dumating na yung problema sa inyo, huwag kayong mabalisa. Kasi tapat ang Diyos. Bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan ito. Yung problema mo na adik yung anak mo, yung problema mo na wala kang pera ngayon, yung problema mo na may sakit ka ngayong cancer, ano man yung problema mo, hindi lang ikaw ang nakaranas niyan. Kung may cancer ka ngayon, baka 10,000 kayo may cancer sa buong mundo. Kung meron kang broken relationship ngayon, baka meron 1,000,000 din ang kamuka ng problema mo. Walang problema na nag-isa na siya lang ang nakaranas. Pero may pangako ang Diyos. Sabi niya, tapat ako. Faithful ako sa'yo. Bibigyan kita ng lakas para mapagtagumpayan ano man ang problema mo. Ang pinakamabigat na problema na pwede nating maranasan ay pag wala na ang Diyos sa atin. Diyan tayo matakot. Pero hanggang tayo nagtitiwala sa Diyos, wala tayong dapat ikatakot. Kung si Kristo ay sa atin, sino ang laban sa atin? Diba? Ang Diyos ang lumikha ng lahat eh. Siya yung kakampi natin eh. Amen? Tingnan nyo yung pangyayari noon sa bangka. Kung saan nakasakay ang mga alagad ni Kristo. Ang bangka ay nasa gitna ng dagat. Dumating ang malakas na alon, ang malakas na ulan, ang malakas na hangin. Natutulog si Kristo. At lumakas, pumasok na yung tubig dagat sa loob ng bangka. Nataranta ang mga alagad. Alagad na yun, ha? Close na yung kay Lord, ha? Sabi niya, Panginoon, gising po kayo. Lulubog po tayo. Pinapasok na po ng dagat, ng tubig dagat yung ating bangka. Lulubog po tayo. Anong sabi ng Panginoong Jesus sa kanila? Kililiit naman ang pananampalataya niyo. Amen. Kung minsan, kilala na natin ang Diyos, kasama na natin ang Diyos, nagdududa pa tayo na may magagawa ang Diyos na hindi natin kayang gawin. Sabi nga ng Panginoong Jesus, maging kasing liit lang ng butil ng mustasa ang ating pananampalataya. Diyan tayo magsimula. Ang pagbabalik loob naman sa Diyos, hindi naman yung mabilisan eh. Na halimbawa, nakarinig ka ng gospel o naka-attend ka sa isang gawain, narinig mo yung sermon ng pare o ng preacher, ay, magbabago na ako. Kapatid, hindi. It takes a lot of time bago tayo magbago. Amen. Kasi, kapag tayo ay nagbalik loob sa Diyos, ang unang-unang kalaban natin, hindi naman ang Diablo eh. Kasi yung Diablo na talo na yan eh. Ang una nating kalaban kapag tayo ay nagbalik loob sa Diyos, tayo, yung sarili natin. Dati kang adik sa sigarilyo, magbabalik loob ka sa Diyos, tatalikuran mo yung sigarilyo. Sino kakalabanin mo? Sarili mo. Yung self-control mo. Hahanap-hanapin ang sistema ng katawan niyo. Amen? Kaya, yung sinasabi na Anghel Gabriel na huwag kang matakot kay Maria, ganun ang tinugon ni Maria. Amen? Sandali lang siya. Sandali lang. Pag namatayan ka ng mahal mo sa buhay, sandali ka nang malungkot. Magpasalamat ka sa Diyos. Sa bawat pangyayari, masamang pangyayari sa buhay natin,
Hanapan natin na ipagpapasalamat sa Panginoon. Namatay yung iyong anak. Thank you, Lord. Kasi po, nakasama ko siya ng 10 taon. Pinahiram mo siya sa akin. Salamat, wala na siyang sakit. Nasa piling mo na siya. Amen. The battleground of devil is our mind, our thoughts. Lalo na, alam niyo ba kung saan madalas magtambay ang dyablo? Kapag tayo ay nag-isa sa ating kwarto. Kasi nandun lahat ang kanyang opportunity para tayo bulungan. Kaya, dapat may pangontra ang Diyos doon. Anong pangontra niya? Kailangan na daw, sabi sa Filipos chapter 4 verse 8, dapat maging laman ng isip niyo mga bagay na positibo, mga kapuri-puri. Kasi pag naglaro na yung mind natin ng mga pangit na bagay, andyan ang dyablo, kaminggel natin. Amen? At kung gusto ng dyablo yun, ini-invite mo siya sa mind mo. Kasi kung anong laman ng isip natin, yan ang magiging laman ng puso natin, yan ang ikikilos natin, yan ang sasabihin natin. Amen? So, yun ang una nating gawin. Kung meron tayong pagsubok ngayon, problemang hinaharap, ang ating mga bakit, saan, kailan, ano, at kung paano, yun ay sagutin natin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, ng utos ng Diyos. Amen. So, ano ba yung ginawa ni Maria? Sabi ng anghel, yun nga, huwag kang matakot sapagkat ikaw'y kinalulugdan ng Diyos. Kapag tayo hindi natatakot sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang Diyos ay sumasa atin. Sapagkat yung mga mabubuting ginagawa natin sa ating kapwa, pagtulong, hindi naman tayo yun eh. Hindi natin pwede sabihin na, natulungan kita, tulungan mo din ako ha. Hindi. Kapag tumutulong tayo sa ating kapwa, dikta yan ng banal na espiritu. At dapat ang Diyos ang napaparangalan. Sapagkat yung itinutulong natin sa ating kapwa, tayo instrumento lamang, taga-abot lamang. Hindi ating galing yun. We should decrease. Pag nakikilala natin si Kristo, kapag nagdi-decrease tayo, nag-i-increase si Lord sa atin. Siya yung nakikita sa atin. Amen? At yun nga ang sabi, no? Ito pa, no? Una, sinabi na Anghel Gabriel, huwag kang matakot. So, ano man ang hinaharap natin ngayon, huwag kang matakot. Basta ang Diyos ay nasa sayo, wala tayong dapat katakutan. Huwag tayong matakot sa mga pumapatay sa katawang lupa. Matakot tayo sa pumapatay sa kaluluwa. Amen? So, huwag matakot. Pangalawa, anong sabi ng Anghel Gabriel? Makinig ka. Ayan. Diyan tayo nagkukulang sa pakikinig. Amen? Kapag natatakot na tayo, natataranta na tayo, nawawala na tayo ng pakikinig. Hindi na tayo nakakapag-isip ng mabuti. So, makinig ka. Ikaw ay maglilihi ng at manganganak na isang lalaki. Siya tatawagin mong Jesus. Tayo, araw-araw, marami tayo napapakinggan dito sa mundo. Mga bagay na nakakatakot, mga bagay na, di ba? Sa news lang eh. Bukas ka ng TV, tumaas ang bilihin, tumaas ang gaas, pinatay ng asawa, yung kanyang asawa, chinap-chap, tapos niluto pa, kinain pa, yung tatay, ni-rape yung sariling anak. Amen? Ang dami natin mapapakinggan sa mundo. Mga sikat na mga vloggers, mga artista, na yung mga content nila sa mga social media, hindi naman nag-glorify ang Diyos, kundi nag-glorify yung kanilang sarili. Kung sila ang pakikinggan natin, ano mangyayari sa atin? Kung makikinig tayo sa mga chismis, sa mga marites dito sa mundo, at hindi tayo nakikinig sa mabuting balita, ano ang susundin natin? Amen. Kaya dapat tayo ay nakikinig. Mahalaga tayong nakikinig ng daily gospel. Kasi nga, ito ang tinatawag na yung bang kahit may problema ka, nanghihina ka, yung fighting spirit. Ayun. Dapat meron tayong tinatawag na fighting spirit. Lumalaban dapat yung espiritu natin. Hindi lang yung physical nating katawan. Kasi itong physical na katawan na ito, ano nga to, likas na makasalanan eh. Kailangan yung espiritu natin at espiritu ng Diyos ay nagkakaisa. Upang sa ganun, manghina man ang ating physical na katawan, meron tayong fighting spirit na pwedeng lumaban. May mga tao, kung sino pa nga minsan yung naglilingkod sa Diyos eh. Siya pa ang may cancer. Kung sino pa yung nangangaral ng salita ng Diyos, siya pa yung hiwalay sa asawa. Kung sino pa yung nangangaral ng salita ng Diyos, hindi ba? May mga pagsubok. But the fighting spirit should be there. Kasi, hindi lang naman tayong katawang lupa eh. Meron tayong espiritu.
Meron tayong kaluluwa. Kamusta na? Ano na ihaharap natin sa Diyos? Katawang lupa lang ba? Hindi. Ang ating kaluluwa. Amen. Kaya nga bawat taong nagbabalik loob sa Diyos na makasalanan, ay nagdidiwang ang mga anghel sa langit, sapagkat isang kaluluwa na naman ang naligtas. Na ang Facebook Live na ito'y hospital ng mga espiritong naliligaw. Ang mga dito makasalanan. Yung nagsasalita, makasalanan. Yung nakikinig, makasalanan. Lahat tayo makasalanan. So, kailangan natin makinig sa ating Ama na nagbibigay ng pangaral. Amen? Hindi kasi pwedeng tumatanda lang tayo in age. Ba't hindi tayo nagmamature spiritually? Hindi na tayo pwedeng pangaralan ng nanay natin. Abay, kung 40 years old na tayo, 50 years old, 60 pataas. Sasabihin pa ba ng nanay mo, anak, patawad ka na. Anak, mahal, patawarin mo na yung tatay mo nagkasala. Hindi na. Dapat tayo na mismo ang nagmamature spiritually. Pero minsan baliktad, diba? Kung gano'n, senior citizen na, tsaka pa maraming kaaway. Kung kunin ka na agad din, Lord, paano yun? May kakilala nga ako magagalitin sa sobrang galit. Namatay. Hindi pa dapat mamamatay ha, pero namatay din sa sobrang galit. Amen. Kaya nga tinuturuan tayo ng Diyos na makinig. At sa pakikinig natin, doon nagsisimula ang ating faith. Wala tayong malalaman kung hindi tayo nakinig. Parang ano lang yan ano ba ang course ang kinuha mo? Civil engineer, doktor, kapitan, or vocational course, technical course? Lahat tayo natuto sa pakikinig sa ating teacher. Sa instruction ng teacher. Amen. At nalagay yun sa isip natin. At practice natin kung paano gawin. Ganun din ang salita ng Diyos. Kailangan natin makinig. Para pumasok sa isip natin, sa espiritu natin, isabuhay natin, at ibahagi sa iba. Kapag nakapagtapos ka ng nurse, nakinig ka, nakapagtapos ka, ano susunod? Ipapractice mo sa iba. Ganun din ang salita ng Panginoon. Kaya may importante ang pakikinig. Tama na naman yung Anghel Gabriel, makinig. Una, huwag matakot. Pangalawa, makinig. Lalo na kung may problema ka. Alalahanin nyo na kapag may problema tayo, hindi lang isang diablo ang pinapadala ni Satanas. Pag nakita niya down na down ka, lungkot na lungkot ka, tatawagin ng barkada. Sasabihin niya, uy, malungkot si ganito, may problema si ganito, halika. Diba? Kaya dapat nakikinig tayo para pag binubulungan tayo ng diablo, tayo ay, hindi pa, ito nga lang, di ba, balita, isang sikat na aktor ang namatay. I don't know kung talagang namatay o nagpakamatay. Samantalang yung aktor na yun, sa totoo lang, hinahangaan ko yun. Guwapong-guwapo ako dun, no? Yung pakagwapo talaga nun, lalo nung kabataan niya. At napakagaling na aktor. Hindi mo aakalain na magkakaroon ng ganong depression. At sabi nga daw parang nagpakamatay, no? Sabi lang ha, we're not sure ha. Pero, sa ating buhay, minsan hindi mo makita sa mukha ng tao na, okay, masaya siya, ganyan siya. Yung pala, deep inside, may problema siya. Kaya kailangan nakakarinig tayo ng gospel. Kasi yun ang mag-enlight sa atin para pagdating ng problema, meron tayong reserba. May reserba kang kapayapaan, may reserba kang pag-ibig. Amen. Dapat ganun po tayo. Sandali lang po Ito talagang si Lobat, lagi na po Lobat. Ayun, buti na lang may charger. Amen. Marami tayong hinaharap na problema sa ating buhay. Hindi tayo maubusan ng problema, kapatid. Maubos lang ang problema kapag sabi nga tayo ay 6 feet under the ground. Pero napakaganda na ipinakita ng gospel ngayon. Na si Anghel Gabriel, tagadala ng mabuting balita. Anong sabi niya? Huwag matakot. Pangalawa, makinig. Pag sinabi ni Lord, magpatawad, no question. Napapalpak tayo sa pagsasolve ng ating problema, nawawalan tayo ng kapayapaan, hindi tayo nakakapagpatawad kasi hindi nga tayo sumusunod sa instruction. Pag sinabi ni Lord ng kanan, kumakaliwa tayo. Kaya hindi natin siya masundan. Hindi ba? So alam niyo yung karakter ng Anghel Gabriel at saka ni Maria, ang gandang kombinasyon. Kung gagayahin lang natin sa ating buhay. Amen. So ano pa? Ang sabi dito ni Anghel Gabriel, magiging dakila
ang siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ang Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Alam nyo, hindi man tayo si Maria na magdadala o nagdala kay Hesukristo sa pamamagitan o naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alam nyo ba na tayo ay naglilihi rin? Tayo ay nagdadalang tao rin? Lalaki ka man o babae? Sa paanong paraan? Spiritually. Ang salita ng Diyos, parang nasa sinapupunan natin yan eh. Itinatanim ng Panginoon. Hindi lang 9 na buwan na natin dadalhin. Dadalhin natin ito hanggat nabubuhay tayo. Kung nagtanim ang Diyos sa puso natin, nagdalang tao tayo spiritually na salita ng Diyos, ini-expect ng Diyos na pangalagaan natin yan. Sapagkat yan, nakakakuha tayo ng paghahari ng Panginoon. Amen. So, kamukha ni Maria, talagang sinunod niya ang instruction ni Angel Gabriel. Amen. Kahit sinabi niya na, paano po ito mangyayari? Dalaga ako. Nung panahon na yon, kapag dalaga ka, talaga naman, hindi lang marites, hindi lang chismis ang abutin mo, panglilibak, panghusga. Dalaga ka, hindi pa kayo kasal, buntis ka na. Pwede mo bang sabihin sa tao, hindi nagbuntis ako through Holy Spirit, baka sabihin, ano ito, nababaliw? Hindi po ba? Kaya malalaman natin na sinabi ni Angel Gabriel na bababa sa iyong Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal lang yung ipanganak. Tandaan mo, di ba? Tapos nagbigay pa ng example si Angel Gabriel. Ay, natatandaan mo ba yung pinsan mong si Elizabeth? Baog siya. Matanda pa. Nabuntis. Ikaw pa kaya? Nung panahon na yun, baka mamaya 18 anyos lang si Maria o baka wala pa nga siyang 18 years old eh. Nabuntis. Wala pang kasal. Amen. Kaya yung mga hindi pa nagkakaanak dyan, may mawawala ng pag-asa. May kakilala ko, 10 taon, 12 taon, di pa sila nagkakaanak. Ngayon, nanganganak na yung misis. Bakit? Hanggat may buhay, may pag-asa. Walang imposible sa Panginoon. Amen. Hanggat nakikita ng Diyos na sincere yung iyong kahilingan, alam niyo si Lord, kulitin lang natin si Lord. Alam mo yon? Kasi meron di bang talinghaga tungkol doon sa hukom na salbahe at saka doon sa babae na nangungulit, no? Yung babaeng balo. Kulit siya doon sa hukom na salbahe. Kasi yung hukom na yon, salbahe talaga yon. Wala yung kinikilalang Diyos. Mataas yung sarili niya. Tingin niya sa sarili niya. Merong isang babaeng balo na humihingi ng justice sa kanya. Balik ng balik yung babae. Hanggang sa nainis na yung judge. Sabi niya, pabirang, balik ng balik to. So kahit ayaw niya entertain yung balo, binigay niya yung justice. Ganyan din tayo sa Panginoon. Makulit tayo ng mangulit, lalo na kung di naman masama yung hinihingi natin. Hindi ba? It takes a lot of patience. Kasi, hindi naman natin mababago ang isang tao eh. Hindi natin mababago ang isang pangyayari. Ang Diyos ang may kapangyarihan, may control. Ang gusto lang ng Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanya. Amen? But of course, kamukha ni Maria, ito ang pinakamagandang part ng gospel. Nung sumagot si Maria. Pakinggan nyo ha, makinig ang may pandinig. Sumagot si Maria. Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Hindi ba? Ilan sa atin ang may problema ngayon na sinasabi, Lord, alam mo ang pinagdadaanan ko ngayon. Pero Lord, mangyari yung gusto mo. Kung kinakailangan pagdaanan ko, nasunog yung bahay namin. Kung kailangan pagdaanan ko, na broken relationship ako. Kung kailangan maranasan ko mamatayan ng anak, Lord, sige, gawin mo. Kung yan ang will mo, kung yan ang paraan mo, para mas mapalapit ako sa'yo. Para mas makilala kita. Gawin mo, Lord. Pero pakiusap, Lord, dagdagan mo yung faith ko sa'yo. Yan ang laging sinasabi ko. Sa pananalangin natin, huwag nating ipanalangin na
Lord, iligtas mo ko sa kapahamakan. Lord, bigyan mo po ako ng pera. Lord, bigyan mo po ako ng trabaho. Kapatid, kahit ang naglilingkod sa Diyos, nagkakasakit. Kahit ang naglilingkod sa Diyos, naaaksidente. Ang ipanalangin natin sa Diyos, kamukha ng hiling ng mga alagad sa Panginoong Jesus, ay ano? Tinanong ng mga alagad ng Panginoong Jesus, paano po ba namin mapapalalim yung faith namin sa iyo? Paano po ba magdasal? Hindi ba sabi ng Panginoon, dagdagan natin yung faith. Kung payapa ka ngayon, kung may peace of mind ka ngayon, dagdagan pa yan. Kung meron ka ng pagpapasensya, dagdagan pa yan. Para pag dumating yung mga unexpected na pangyayari sa buhay natin, marami tayong bala. Marami tayong kapayapaan. Sa sobrang dami, pwede pa tayong mag-share sa ibang tao. Pwede ka pa mag-advise sa ibang tao. You cannot give something to someone na wala ka. You cannot give peace of mind to somebody kung ikaw mismo wala nun. You cannot give love to someone kung wala ka nun. Kaya you have to love yourself first. Di ba may kanta si Whitney Houston? The greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself is the greatest love of all. How can you say you love God kung mismo sa sarili mo, hindi mo minamahal yung sarili mo? Pag may problema ka, barkadang masama, drugs, sigarilyo, alak, babae, bisyo, hindi ba? Ang ating katawan, hinihiram lang natin sa Panginoon. Our body should be the temple of the Holy Spirit. Amen. Kaya dapat lamang na maging matatag tayo. Tularan natin, no? Kapag meron kang problema ngayon, tularan natin na sinabi ni Maria. Ano sabi ni Maria? Mangyari. Mangyari. Kung ano man ang plano sa akin ng Diyos. Or to be exact, ang sabi ni Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Ako'y alipin ng Panginoon. Minsan nakakalimutan natin na nabubuhay tayo sa mundo dito, hindi para lang sa ating sarili. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos. Diba? Nakapiling niya. Kanta yun. Kanta yun, diba? Gusto nyo kantahin ko pa? Ayun, diba? Ako'y alipin. We should know our stand in front of God. Ano ko sa harapan ng Diyos? Mas mataas ba ako sa Kanya? Mas makapangyarihan ba ako sa Kanya? We are all should be servant of God. Hindi yung pag may pera ka lang, tumama ka sa loto, ikaw yung presidente ng isang bansa, matalino ka, sobrang ganda mo, sobrang gwapo mo, Miss Universe ka. Yung tingin mo sa sarili mo, pwede ba? Mayaman ako, huwag mo kong utusan, hindi ako pwedeng gumawa ng ganyang gawain. Ay, ako yung may-ari ng isang malaking kumpanya, pwede ba huwag mo kong utusan? Hindi ko pwedeng kunin yung basura ng iba. May mataas ang pinag-aralan ko, tapos makikipag-usap ako sa isang pulubi. Mataas ang pinag-aralan ko, pagkatapos, hindi ba? Samantalang lahat naman tayo nagsimula sa wala. Wala, diba? Ano ibig sabihin? Nung sinilang ba tayo, engineer na ba agad tayo? Nung sinilang ba tayo, doktor ba agad tayo? Hindi. Nagsimula tayo sa A, B, C. Nagsimula tayo turuan ng slant A, straight line, slant, curve. Maraming proseso bago tayo naging titulado. Sometimes, marami lang tayong gusto sa buhay. Minsan, nakakalimutan na natin bumalik sa basic. Alam mo yung basic? Simple. Sa sobrang marami na tayong gusto sa buhay, na di-discover sa buhay. Sometimes, nakakalimutan natin yung pinagbulan natin. Sabi nga, ang di lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Noon, okay na sa'yo, yung simple lang ang buhay. Nakakain ka lang 3 beses isang araw. Pero ngayon, iba na hinahanap mo. Gusto ko nang kumain sa mga mamahaling hotel, gusto ko nang makatravel sa ibang bansa. But simplicity is the best. Amen. Kaya ang tao, mas marami nagiging problema eh. Kasi mas dumadami yung nadidiscover, mas dumadami yung problema. Hindi ba?
Makakita ka ng mayaman, pero simple lang. Simple manamit, simple kumain. Kung minsan kung sino pa yung wala, siya pa yung Hindi ba? Siya pa yung, alam mo na. So, kailangan nating maging simple kamukha ni Maria. Bagamat nakakahiya yung kanyang sitwasyon, ibinigay niya ang lahat ng kanyang tiwala sa Diyos. Sige Lord, dalaga ako. Pagtatawanan ako ng aking mga kapitbahay, mga kilala. Pero wala akong pakialam basta masunod ko ang kalooban mo. Ganun dapat tayo. Huwag nating ikahiya ang gumawa ng mabuti according to God's will. Amen. Oo, may mga pangit na pangyayari na nangyayari sa buhay natin na wala. Sino bang gusto magkaroon ng problema? Wala naman, di ba? Pero parte yan ng buhay natin eh. Pero once na yung problema na hinaharap mo ngayon, kapatid, mahal ka ng Diyos. Kaya ka may problemang ganyan. Kasi kaya mo yan. Kaya mo yan. Ang diablo lang ang nagsasabing hindi mo kaya. Hindi magbibigay ang Diyos ng problema na yung isang pulubi ay magkautang ng 1,000,000 kasi hindi niya kakayanin yun. Pulubi nga siya. Ano ibig sabihin nun? Yung problema natin ngayon, kaya natin yun. Bakit? Kasi may Diyos tayo. It's the way how you handle your problem. May mga tao na hindi mo akalain mabigat ang problema. Pero ang galing nila magdala. Bakit? Kasi natututo sila sa Diyos. Nag-aaral sila sa Diyos. Sumusunod sila sa Diyos. Iba kasi yung pagsunod mo sa mundo sa pagsunod sa Diyos. Sayang ang buhay. Ilang taon ka na ba ngayon? 20 years old? Bata mo pa. 7 years old? Napakabata mo pa. 40, 50, 60, 70, 80? Ikli lang ang buhay, di ba? May tao bang nabubuhay ngayon ng 200 years old? Wala na. Sana, each day, yung natitira pang araw sa buhay mo, i-enjoy mo na yan, kasama ang Diyos. Hindi ka man mahal ng kapatid mo, ng asawa mo, ng anak mo, may nagmamahal sa'yo. Ang Diyos, na kung saan ang kanyang pag-ibig sa'yo, sa akin, is unconditional. God love us not because of, but in spite of. Pero ang tao, mamahalin ka dahil sa hindi kahit na. Mahal ka ng Diyos, kahit ganyan ka. Kahit pasaway ka. Kahit hindi mo minsan siya sinusunod, mahal tayo ng Diyos. Ang tanong, mahal ba natin ng Diyos? Ibinigay na niya ang lahat. Ibinigay na niya kanyang buktong na anak. Ibinigay na niya ang banal na Espiritu, ang Panginoong Jesus. Anong ibinabalik natin sa Kanya? Nangyayari ba ang Kanyang kalooban? He should be the servant of God. Kung tutusin nga, napakabait ng Panginoong Jesus. Hindi na nga alipin ang tingin sa atin ng Panginoon eh. Tayo'y tinuturing na ni Kristo na kaibigan. Kaibigan. Na we can talk anything to Him. We can pray anywhere, anytime to Him. Tinuturing na tayong kaibigan ng Diyos. Hindi ba? Pero inaaway pa rin natin ng Diyos. Kaya narapat lamang na si Maria, tularan natin. Kapag may problema tayo, ano sabihin natin? Lord, ako yung alipin. Mangyari ang balak mo sa akin, no? Mangyari. Ganyan din ang eksaktong ginawa ni Kristo nung siya ay malapit ng ipako sa krus. Alam na niya na hampasin siya ng mga matutulis sa kanyang balat na halos kapag hinampas, yung matutulis na yun, pagdikit sa kanyang balat, pagtanggal, pati balat niya, pati laman niya kasama. Alam niya na siya alipustahin, alam niya siya ipapako sa krus. Pero nung manalangin siya sa bundok ng Getsemani, anong sabi niya? Umiiyak siya. Ang pawis niya halos dugo na. Alam ko, Ama, mangyayari sa akin ito. Pero hayaan mo ang kalooban mo ang mangyari. Amen? Si Maria, ang Panginoong Jesus, wala silang sinasabi, sige Lord, wala naman akong anak mo naman ako banal ako wala akong kasalanan, pero bakit ako ipapahay mo sa mga tarantado, mga walang niyang tao na to? Ako naman walang kasalanan. Pwede ba iba na lang? Pwede ba si Sister Helen Costera na lang yung ipa ako sa krus?
Hindi ba? Pero dahil, John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, upang sino mang sumampalataya dito ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Kung si Kristo, anak na ng Diyos, walang bahid kasalanan, walang ginawa, kundi sumunod sa kalooban ng Diyos. Tayo pa kaya na mas kailangan natin sumunod? At isa sa mga sikreto ni Kristo nung nabuhay siya, wala siyang ginawa kundi manalangin, magpasalamat. Baka nagkukulang tayo sa pananalangin at pagpapasalamat sa Diyos araw-araw, kaya tayo ay nabibigitan sa ating mga problema. Jesus Christ said, "Come to me." Halika, lahat kayong mga nabibigatan, lahat kayong may problema, naguguluhan, halika, lapit. At pagagaanin ko yun. Di natin kaya mag-isa. Kailangan natin may bumubuhat sa atin. Kailangan natin si Kristo sa buhay natin. Let us enjoy our life. Every moment, every minute, every second. Kasi we never knew kung kailan tayo kukunin ng Diyos. Kaya ngayon pa lang, na oras na ito, pasalamat ka na sa Diyos. Mag-enjoy ka. May kagalit ka, ngitian mo. May sama ka ng loob, patawarin mo. Ang pagpapatawad ay pagpapalaya sa iyong sarili. Sapagkat pag may galit ka, parang bola lang yan na hawak mo, na ibinabato mo sa wall, ang tendency mag-bounce back sa'yo. Ikaw din ang unang masasaktan. Pero ang galit, kapag hinawakan mo yung bola, at hindi mo itinapon, itinabi mo sa bulsa mo ng tahimik, ay kapayapaan sa puso mo. Hayaan nyo ang Diyos ang magparusa. Hayaan nyo ang Diyos ang maghusga. Trabaho niya yun. Ang trabaho natin, we have to be a faithful and a good servant. And that was Mary did. Hindi ba? Kaya yung gospel ngayon, kung magsisimbang gabi kayo mamaya, pangilang simbang gabi na ba? Pangatlo na ba o pang-apat, no? Ayun, may idea na kayo kung ano ang tungkol sa mensahe ng pagpapahayag sa panganganak ng Panginoong Jesucristo. Na si Kristo, hindi pinanganak na isang hari, na si Kristo ay ipinanganak sa isang simpleng sabsaban, na si Kristo ay simple, pero malaki ang kanyang pagmamahal sa Diyos. God will never question kung anong naging titulo natin sa mundo, anong naging kayamanan natin. Of course, ang pera is the root of all evil. Pero, hindi naman minamaliit ng Diyos kung anong meron tayo ngayon. Kung 10 yung negosyo mo, kung ikaw yung may-ari ng SM, kung ikaw yung may-ari ng Jollibee, okay lang yan. Biyaya yan. Ang gusto lang ng Diyos, seek first the kingdom of God, and all things will be added unto you. Hindi ba? Yung makita ng Diyos na siya muna yung una, na kahit mawala yung mga yan, siya pa rin yung una. You stand firm. Nakatayo ka. Hindi ba? Kumbaga, sa buhay natin, tinitingnan ng Panginoon. Pagtatanggalin ko ba to, mahal pa rin ba ako nito? Kapag tatanggalan ko ba to ng good health, mahal ko pa ba to? Kung tatanggalan ko ba to ng trabaho, mahal pa ba ako nito? Mananalangin pa ba sa akin to? Magsisimba pa ba to? Nakikinig pa ba to ng salita ng Diyos? Kapag tinanggal ko sa kanya yung asawa niya, anak niya, nanay niya, tatay niya, mahal pa ba ako nito? Amen. Kaya ba natin sagutin yun? And of course, we can answer that. Kung yung humility, kung yung obedience ni Maria ay tutularan natin. Kung yung mga instruction ng Anghel Gabriel na sinabi niya, huwag kang matakot, makinig ka, ay susundin natin. Amen. Sana po, mapagnilayan natin ang mabuting balita. Tinatouch ni Lord yung ating mga puso, kung paano ba tayo nakikinig sa Kanya, kung paano tayo sumusunod, kung ano yung mga takot natin sa buhay na dapat hindi tayo natatakot. Now we should enjoy our life. Sayang, hindi na mauulit itong December 20, 2023. Anong oras na ngayon?
11:31 a.m., hindi na babalik yan. Kahit maglupasay tayo, hindi na babalik yung 11:31 a.m. December 20, 2023. Kaya we should enjoy our life with the Lord. Amen. Mahirap pagsisi na kung kailan matanda ka na, hindi ka na makalakad, kung kailan gusto mo mag-enjoy ng buhay, wala na. Hanggat ang Diyos ay nasa sa atin, wala tayong dapat ikalungkot. We should rejoice. We should give praise. We should be thankful. We should be in a positivity ng thoughts natin. Amen. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Ama, marami pong salamat muli sa pagpapaalala mo sa amin na sa pagpapaanak o kapanganakan ng Panginoong Jesus ay nagbibigay ka ng mensahe na kailangan din namin mapanganak spiritually. Nawa, ang mga pagtugon na ginawa ni Maria ay ganun din ang pagtugon namin kapag kami nahaharap sa anumang mga pagsubok. Ngayon din, ang ginawa, binalita ng Gabriel, ganun din Lord, makinig kami at huwag matakot. Ikaw ang nag-aalis ng takot. At ang pang-alis mo ng takot, Panginoon, ay ang pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig ay nag-aalis sa anumang uri ng takot. Lord, nawa ang pag-ibig namin sa iyo ay mas lumalim. Tingin ka namin ng buong puso na higit sa lahat. Sapagkat ang lahat ng minamahal namin sa mundo, mapamaterial na bagay yun o mapatao, maglalahong lahat yun. Kung ikaw, Panginoon, ay mananatili sa aming puso. Gulahin ko po kung ano mga dinadala ng bigat na kalooban ng mga nakikinig. In Jesus' name, pakawalan natin, magpatawad tayo, bigay natin sa Diyos ang natitira pa nating panahon dito sa mundo. Bigay tayo ng kagalakan sa ating sarili, sa ating kapwa. Gayon din kung ano may mga karamdaman in Jesus' name. Pati ang Diyos yan at ang Diyos ang magbibigay ng kagalingan. Magtiwala lamang tayo. Sa anumang nangyayari sa buhay natin, may dahilan ng Panginoon at may sagot ang Panginoon. Panalangin sa buong mundo, kapayapaan. Panalangin sa Facebook Live na ito, patuloy mong gabayan. Panalangin sa akin, bilang iyong abang lingkod, dalangin mong bigyan ng magandang kalusugan at most especially karunungan and the fruit of the Holy Spirit, the discernment, my Lord, the humility, the obedience. Of course, to my family, sa lahat ng mga pamilya niyo, ipinapanalangin ko. Ingatan kayo ng Panginoon. Lord, panalangin ko po ang kagalingan ng asawa ni Brother Joel na nasa hospital ngayon. Panalangin ko po ang aking brother na si Rene. Kung ano pa man ang gumugulo sa kanya. Kasi ngayon, bigyan mo siya ng kalinawan, Panginoon. Bigyan mo siya ng mga positives. Maging positibo sa buhay. Pasalamat sa Diyos. Gayon din lahat ng mga tao dumadanas sa mga depression. Panginoon, yan ang pinakamabigat na sakit, ng depression. Sana nawa, Panginoon, ang aming mga isipan ay puspusin mo ng manalas. Panalangin sa tahanan ni Sister Juby, kanyang mga pamilya, kanyang mga anak, gabayan mo ang mag-asawang ito na tunay na naglilingkod sa iyo. Panalangin sa lahat ng preachers, priests na lahat ng naglilingkod, dadaan sa pagsubok, Lord, physical, financial, emotional. Lord, tulungan mo po kami. Kayo sabi sa iyo, pagkukuha ng Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami kayo puro sa tukso. Kaya mo kami sa lahat ng masama. Sa ng Ama, ng Anak, sa Santo. Amen. Amen. Maraming salamat sa Panginoon. Muli, nilight up yung ating spiritual life, no? Sabi, huwag ka na matatakot, matuto ka makinig, ano yun? Lagi mong sasabihin, ito yung plano ko, Lord, ito yung gusto ko, ito yung dream ko. Pero, Lord, let your will be done. Bigyan mo lang ako ng lalim na faith para maunawaan. At lagi magpasalamat sa Panginoon. So, kung hindi nyo naabutan ang December 20, 2023, Wednesday Gospel, pwede nyo ulitin yan, i-replay dito po sa Facebook account ko. At saka yung mga nakaraan pang gospel. Kung gusto nyo naman mapakinggan yung gospel mula noong 2019, ay nasa YouTube channel ko po yun. Punta po kayo sa Angelica Dorde, pa-subscribe na rin po. Kasi balang araw gusto kong mag-live naman sa YouTube.
para maraming makarinig. Kaya sa TikTok, no? Pero sa kanya sa Facebook muna. Kasi sa Facebook Live lang punong-puno na ako ng ng responsibilidad Of course, ito yung online. Online to na ituring nating pagkain spiritual everyday. Na kahit anong ginagawa mo, no? Nakahiga ka, nagluluto ngayon, pwede mo naman lakasan ng cellphone, no? Para makinig, no? Hindi mo na kailangan mamasahe. Hindi mo na kailangan pumunta sa isang lugar, magbihis. Yung ating spiritual na tenga, hinihiram ng Diyos para sa kanyang mabuting balita. At nawa, bukas, kung lolobin ng Diyos, ang December 21, 2022, ay sama-sama po tayo uling makinig ng mabuting balita. Alas 6, hindi po alam pa ng oras na, pero usually, Monday to Saturday, alas 6 po tayo ng gabi. May iba lang pang oras, kung halimbawa may lakad ako, may nasikaso, o kung yung guest preacher ko, iba yung oras niya, so nag-adjust tayo. Pero pag linggo, alas 6 ng umaga, so depende po yan. So bukas, ang schedule ako pa rin. Hindi ko lang alam kung anong oras na, pero usually alas 6. Pero sa December 22, si Brother George Menjoro. Pakinggan niyo itong preacher na to, si Brother George Menjoro. Punong-puno ito ng wisdom. Isa siyang dating police na retired na ngayon. At marami siyang may share when it comes to gospel. Kaya niyayaan ko sa December 22, maybe that Friday gospel o kung darating na Friday. Si Brother George Menjoro ang magiging gagamitin ng Diyos para sa Friday gospel. Alas 6 ng gabi. Na-assure ka. Matagal na yan. Naglilinggo sa Diyos. Sa dekada na. Kaya makinig po tayo. Okay? So, maraming pong salamat. Huwag mo natin laging kakalimutan magpasalamat sa Diyos at sumunod sa kanyang kalooban. To God be the glory.